sleep here in peace, and until you awaken her to glory, for you are the resurrection and the life. Therefore, dear God, we ask you to bless this urn and these lockets, where we shall keep the remains of our sister Elsa. Then she will see you face to face, and in your light will see light, and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Amen. In sure and certain hope of the resurrection, to eternal life through Jesus Christ our Lord, we commend to Almighty God our sister Elsa, as we prepare her body for cremation, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. The Lord bless her and keep her. The Lord make His face to shine upon her, and be gracious to her. The Lord lift up His countenance upon her, and give her peace. Eternal rest grant unto Elsa, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. May her soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. We have offered the Eucharist, the supreme expression of self, for the cremation of our sister's remains, hoping for the resurrection that God has promised to faithful stewards of His creation. Thanks be to God. Again, my condolences to the family. So
Open your heart, lift up your hands to God. And He said, cast your burdens upon me. Those who are heavy, heavy load. Kunin si Mami, let's hear from mga kamag-anak ng Mother's Side ko. Maraming salamat po sa pagpunta nyo rito sa wake ng Mother. Mami, salamat po ulit. Salamat po. Sige, may paalam. Kasi ang mami, siya pinakalis siya. Tawa-takwa-takwa kami. Tapos ngayon, bumalik siya. Nabuulit kami. Sakit-sakit pa kung doon tayo sa... Kagaya na sinabi ni Father, wala talagang makakadikit sa amin ng ganun dyan ang mami. Kasi mga habol siya ng barel. Ganun ka-strong na mami. Wala talaga makakabuli sa amin. Tinuruan niya kami maging strong. Pero ngayon parang hirap maging strong. Hindi perfect ang mami namin, pero she tried. She tried her best. Nakatapos kami magkakapatid sa tulong ng mga tita namin. Kasama ng pagmamakaawa din ng mami namin. Experience ko po, nung madaling araw yan, aalis, pupunta ng Tagaytay para lang mamili ng mga fruits para pantagtag sa baon namin. Kahit na pinusustentuhan kami ng mga tita namin with allowance and everything, hindi yan tumigil na punuan kung ano yung kulang. Magtitinda. Puso pa yung kadiwa nun, magbubuhat yan ng mga lata. Kami mga magkakapatid, tinuruan niya kung paano kami mabubuhay. Mga nagmamarcha kami sa banyo. Mami, sumisit-sit yan. 3 sit-sit. Pag di ka pupunta, may palo ka. Pero mami, thank you. Kasi dahil doon natuto kung paano palakihin ang mga anak ko. And comparing to the other kids sa Amerika,
the way you raised me, ginaya ko lang yun. Mapapait ang mga anak ko. Respeto, magmahal, may takot sa Diyos. Na kahit saan ako magpunta, alam ko hindi namin mababayaran magkakapatid. Kung ano yung pagmamahal na binigay, yung pagsasakripisyo mo, siguro mababayaran lang namin yun sa mga anak namin and generations to come. And we offer lang, sana po ipagpatuloy niyo ang pagdadasal sa Mami. Kasi wala naman pong perfectong tao. Mahal na mahal ka namin, Mami. I'm not gonna say goodbye because I know we'll see you someday. We love you, Mami. Please. Ang pinaka-memory ko ng mami ko, nung kami magkakapatid, nag-swimming kami sa cultural. Tapos kami ni Ate Michi, nadulas kami dun sa bato. So nalunod kami. Tumalon yung mami ko. So from under, tinulak niya kami isa-isa. Ganun siya katapang. Talagang hindi niya kayo bayaan. Yung pinaka-naalala ko sa kanya. Kahit pinakabalungkot ko lang yun. Tawag siya ng tawag sa akin, hindi ko siya nakasagot ng telepono. Hindi ko alam last na tawag na pala na sa akin. Pwede ko lang ulitin. Birthday pa ng daddy ko yung tumatawag siya sa akin. Iwas ako ng iwas, ayaw ko siya kausapin. Ngayon namang gusto ko kausapin mo na sana ako. Umuwi ako ng 2010. Hindi ko siya nakita kasi gusto mo masama yung loob ko sa mga nangyayari. Masama ang loob ko sa mamit daddy ko. Hindi ko talaga siya gusto kausapin. Tawag siya ng tawag dun sa katulong. Hindi ko man lang siya kinausap. Wala na pala ako dyan. Give them up. Nakausap ko lang siya nung nagkasakit siya nung April. Kasi ang masaya siya kasi nakakausap ko siya. Pero noong October wala. Yun na lang pala. Sorry ma. Pero alam mo na pala lagi ako nandiyan tumutulong sa'yo ma. Alam mo naman ikaw yung mahal talaga namin ma. Sana happy ka na ngayon ma. Okay na kami ma. Masaya na ako na hindi ka na nahihirapan. Rest in peace na. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito ngayon sa pakikiramin niyo sa amin. Ang hirap po talagang tanggapin sa ngayon. Yung depression ko na nararamdaman ko is hindi ko lang po ma-explain. Kasi 5 years ko siya, almost 5 years ko na hindi nagkita. Ilang beses na kami nakakapag-usap sa isang taon. Ang dami kong regrets. Hindi ko man lang siya napasyal sa Dubai. Kung saan ako ngayon, nandoon. Ang daming pagkakataon na nasayang. Wala na akong kapasyal ko katiwa. Kasi si Mami close na close talaga kami. Lagi kong ginagawa yung ganyan. Kaya makikita kami. So, tatawanan lang talaga niya. Malambing talaga siya sa aming mga kapatid. Kaya sobrang miss ko siya. Sabi ko nga, napakatapos ko, bihirang-bihira ko mo. Kaya mahirap pala. Kaya anong tiis ko? Ang hirap. Sobrang hirap. Hindi ko makalimutan almost
9 years old pa lang ako nung magkasakit ako. Nag-convulsion talaga ako. Hindi ako liman. Talagang alam ni Daddy at mga kapatid ko. Dinala pa niya ako sa pako. Bit-bit niya ako. Laki ko na. Nag-jeep lang kami. Hanggang sa bumalik ako, nandiyan na siya sa tabi ko. Never din ako iba. Siguro, for the, kahit last minute mo, alam mo, mahal ka namin. Mahal kita. Mahal kita. Walang papalit sa'yo. Sobra. Respeto. Katulad na sinabi ng ate ni Chico. Yung mga natutunan namin sa kanya. Talaga, cherish namin. Pati ng mga future generations namin. Yung mga apo namin. Madadala namin kahit saan. Mahal naman. Mahal naman kita. Mahal ka ng mga apo mo ni Sharon. Alam namin na masaya ka na ngayon. Tapos ng sufferings mo. Alam ko na wala, kailangan puro na lang paghihirap na nangyari sa buhay ko. Sana magiging masaya ka na. Alam ko masaya ka. Mamimiss ka na. Mawin po. And always. Hindi ako sanay. Speechless. Ano bang memories kay Mami? Bata pa lang ako. Maliit na ako. Kaya pala. Hindi. Si Mami kasi, meron parang singing contest sa amin. Parang napagkatuwa na sa mga classmate ko. O, ikaw ang kakanta. Siyempre, no choice ako. Si Mami nagmagandang turuan ako, ganyan. Na hindi ko alam na may talent din pala ako na sa pagkanta noon na ganyan. Wala naman din. Ayun, gusto kumanta ako, tapos doon na yung yung career ko. Yung pagkanta ko, na ayan, naninya ako agad sumali ako sa mga fiesta talaga, tapos magpapatahi pa siya ng damit. Papainimin niya ako ng luya. Kaya yung pa ako, gusto lang luya. Sobrang dami ng luya. Yeah, pwede pa ako ng madaling araw. Meron pang oras yan. Pag alas 9, kailangan inumin yung itlog. Yung pula lang ng itlog. Kasi daw, kailangan daw, para daw. Talagang seryoso nanay ko. Talaga pag hindi mo na-hit yung mataas, mga hampas. Seryoso talaga siya. Kailangan talaga, gagawin mo yun. Hindi ko makalimutan yun. Kakatuwaan lang na, tapos yun. Hanggang sa ate ko rin, ganoon din, kinari na rin yung pagkanta. Sa mga, fiesta. Magaling nga si Mami ko. Lahat ng mga friends, kasi very, welcome. Pag si Mami kasi sa mga friends, lahat yan, magsasala na kagad ng karaoke yan. Saya nga ni Mami, nagpadala si Ate Linda ng karaoke, galing pang Japan. Pud talaga sa amin yun. Duplex ni Mami, kumpleto yan. Lahat ng Sharon Cuneta, Barbara Streisand, nakakumpleto nila yan. Ayos na lahat yan. Tapos yan, may ritual kami bago alas 5, alas 4, kanta yan, magdamagan na yan. Araw-araw yun. Wala po kami nagawa kundi magkantahan. Tapos yung hilig niyang kantahin yun sana yung wala ng wakas. Kaya nagkaroon, yun, kahit saan po siya pupunta, alam niya kagad yung line-up niya. So, kailangan huling-huli kagad na sana yung wala ng wakas. Yun. Yung pinaka medyo hindi magandang memory yung nag-iwala yung sa daddy at sa mami. Kasi yung time na yon wala na si so ako yung bunso, ako yung laging sumusunod kay ma'am. Punta ng Bulacan, punta kung saan. Nag-aaral ako nun. Siyempre, gusto kong magkasama si Dad. Hindi ako sanay na ang saya-saya nyo. Tapos, all of the sudden na, alam mo yun na, magiging malungkot. Parang tahimik. Hindi kumpleto ang bahay. Kasi, siyempre siya yung laging kasimuna
kakanta, ganyan. Dati may kakanta. Si Kuya Rodel, hindi naman kumakanta yan dati. Kumakanta yan, ha? Hindi siya nakikisali na din. Lahat kami, tapos, yun. So, sobrang, ang sakit-sakit sa akin, ang hirap ng sa pamilya nyo na nakasanayan nyo na ganyan-ganyan. Masaya kayo, tapos parang ikulang. So, ayun. So, siyempre, pinilit naman din ang magkakapatid na mabuo. Kaya lang, siguro, parang mahirap na rin. Siyempre, may iba rin taong, may iba na rin, last year napunta kami ng Cagayan de Oro. Visit namin si Ma. Ang laki ng difference niya. Parang, ikaw ba yan, Mami? Parang itsura mo, bakit ganyan na? So, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko na parang, bakit parang ang ganda-ganda ng kalagayan namin pero yung nanay namin. Na parang, alam mo yun, hirap na hirap siya. Pero yung bahay niya, tagpi-tagpi. Nakahigaran siya niya. Tapos mga kaldero niya. Nakakatawa kasi gano'n pa rin siya sa amin. Nagluto pa siya ng isda na nilalanggam na siya na talagang matagal na talagang nag-prepare para lang sa amin. Talagang lahat ng mga kapitbahay, akala mo artista kami na doon. Ang saya-saya namin noon. Ayun, yun yung last na pagkikita namin ng mami na sobrang miss na miss kita. Sana kung magbigyan ka ng pagkakataon na makasama ka namin sa pag-aawit. We love you so much. Hindi ka naman sasama na. Sama ka lang. Mamaya, nandun sa kanya. Huwag ka na sasama. Pagpatawa. I'd like to call yung magandang umaga sa inyo lahat. Ayaw ko talagang magpunta sa atin ko. Ayaw ko magpakita. Ang hindi ko makalimutan sa kanya. Kami ninakaw niya magkapatid. Tinawid kami sa ilo. Nakadugtong yung tubig ng dagat. Kasi yung madrasta namin, binubugbog kami. Galit na galit siya sa tatay ko. Ang ginawa na ng kapatid ko, tinawid kami madaling araw. Hindi ko makalimutan sa kanya. Ginawa niya para hindi siya mapalo ng tatay ko. Umakit siya sa puno ng nyug.